Good day, everyone. I am Arian Pagal. I'm Johanna Arpagal. And as part of our performance task in CPE, we were going to interview 3 persons from an ethnic group, specifically Maguindanaon, Christian settlers, and indigenous people. Let's start. So now I am here with Jacqueline Taputamo. She is a Christian settler, and so I have a question. How can Bangsamoro culture help young people learn about peace and respect? For me po, Bangsamoro culture teaches the youth like na ang pag-respect po sa elders is also important. Yung pagkipagsama po sa pamilya or pagkikipagsalimuha sa iba't ibang tao. And also, for me, through the practices, customs, and community culture practices po is important siya, which is doon natututo yung mga bata. Which is also, I believe that as a youth, in order to have a peace, dapat we know how to respect regardless to their beliefs, backgrounds, or culture. So, as a Christian settler living here in Maguindanaon, Bangsamoro, so paano mo naramdaman yung respeto ng mga kabataan din sa Maguindanaon? So, for me, makikita ko siya or nararamdaman ko siya, like, parang pag nakikipag-usap ko sa mga matatanda, we use the po and opo, which is very, po yun siya, very visible na makita mo siya. Good day, everyone. I am here with Ma'am Cyrel Mabalogon. She is a Tederay. So we will ask few questions about regarding of her ethnicity. So the first question is, can you share what Bangsamoro culture means to you in your daily life? So ano ba yung paraan nyo ng pag-pray, paraan ng kasal as a Teduray? So, based sa observation ko yung pamumuhay namin bilang isang Teduray is simple lang at tahimik. And then based naman kung paano kinakasal ang Teduray, no? Sa amin, meron tinatawag na dore. Yun ang binibigay sa babae sa mapagkasunduan niya. So, it depends kung ilang amount or ano ang ibibigay. Pwedeng hayop, depende kung ano ang pagkasunduan. Tapos, if in case na magkasala ang lalaki, ang babae, kailangan niyang ibalik ng doble kung ano yung nabigay ng lalaki. Ganon siya. And then, sa religion naman namin, halo-halo. Depende. Mayroong Episcopal, mayroong Catholic. So, kung ano yung sinusunod ng family, gano'n. Pero ikaw, anong religion mo? Sa family ng gisunod is Catholic. Catholic. Yes po. So, paano yung paraan nyo ng pag-pray? Same lang din sa Christian? Yes po, same lang din sa Christian. Okay. So, yung sa traditions and values nyo, pwede ka ba magbigay ng examples ng mga tradition na isinasagawa nyo as a Teduray? Like, kung paano kayo, nag-celebrate din ba kayo ng Christmas? Oh, meron din kami celebration ng Christmas. And then, meron sa amin ng mga bawal rin, gano'n. Ano yung mga bawal sa inyo? Pero merong mga bawal sa amin na same na rin sa mga ibang Christian. Okay. Para may similarity Yes din po, sila. meron sa similarities. Okay. In terms sa peace building sa tribo ninyo, Teduray, naramdaman mo ba na pantay or equal ang babae at saka lalaki? Based sa paniniwala mo or sa karanasan mo? Sa family namin, hindi naman kasi ako pure talaga na Teduray, pero based sa observation ko sa family namin, wala namang inequality na namamagitan sa parents namin. So, pantay yung pananaw sa kanila sa family namin. So, ikaw bilang isang youth, sa tingin mo, ano yung paraan para makapag-build or buo ng foundation na magkaroon ng peace everywhere? Kasi 'di ba, dito
ikaw, dito ka naninirahan sa Cotabato. So, sometimes may mga balita na may nabarel, ganito, ganyan. So, sa tingin mo, ano nga ba yung dapat gawin para maiwasan, para magkaroon ng peace dito sa tinitirahan mo ngayon or sa Bangsamoro? Based in my own opinion na, so makamit lang naman siguro natin yung peace na tinatawag yan kapag mayroon tayong respect sa bawat isa. So if we respect each other, if we respect each other, ano ba yan? Sabi nga nila, kung ayaw mong gawin sa'yo ang ginagawa ng iba, huwag mong gawin sa kapwa mo. Yes, very well said. Thank you, Ma'am Cyrel, sa paglaan mo ng oras sa amin. And that's all. Thank you. Thank you din po. Go. So now, for the last interviewee, I'm here with Ma'am Norhesa Marohon Sali. So she is a Muslim, and anong tribe mo? Maguindanaon. She is a Maguindanaon living here in Cotabato City. And ang question namin is, So, ang question is, how do tradition and values in Bangsamoros culture promote peace and peace in the community? So, for me, the cultures and traditions in Bangsamoro promote peace and community. For me po, parang lahat naman po ng culture may kanya-kanyang tradition. At lahat naman po ng culture nila may kanya-kanyang tradition kasi po ng peace and peace sa isang community. Kasi po, dito sa Barm Region, halo-halo po yung mga cultures na nakakasalamuhan natin tulad po ng Maguindanaon, Iranon, Maranao, at meron pa pong mga iba tulad ng mga indigenous people. Para po sa akin, nakaka-promote sila ng peace by sharing their traditions sa culture nila. Parang yung mga iba pong tao na iba yung culture nila, nagkakaroon sila ng knowledge sa ibang culture. Nang sa ganon, parang yung isip nila na kumbaga wala pa silang ganong kaalaman dun sa culture na yun, nabibigyan sila ng enough knowledge para dun sa culture na yun. And para sa akin, yun yung nagpapromote ng peace sa isang community. so sa tingin mo, kasi sa panahon ngayon, diba, marami tayong naririnig na mga balita na may binabarel. So sa tingin mo, paano yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng violence, kung bakit na isasantabi yung peace and mas nangunguna yung violence? So tingin ko po, kaya nagkakaroon ng violence kahit na itong Barm Region nagpapromote ng peace ay dahil may mga taong close-minded at hindi ganun ka-open yung mga isipan nila sa peace. May mga tao na gustong mas paniwalaan yung sarili nila at hindi nila kaya makinig sa iba o hindi nila kaya i-open yung sarili nila para magkaroon ng peace. Yes. So, ganun talaga kahalaga yung peace education pagdating sa Bangsamoro kasi kapag alam ng isang tao kung ano yung peace, kung ano yung peace, and alam niya kung ano yung gagawin niya. So, next question is, ano yung role na nagagawa ng elders, leader, and family play in teaching peace in Bangsamoro society? So, para po sa akin, nagsisimula po ang peace education sa bahay. Kasi po, parents natin yung first teachers natin. So, dapat po talaga, bilang parents, ang magiging pinaka-role mo sa anak mo or dun sa mga youngest sa pamilya mo is to ituro sa kanila kung ano yung tamang gawin or kung ano yung mga tamang gawain para mapanatili yung peace kahit na hindi sa bahay nila, kahit na sa buong community. So, napakahalaga talaga na dapat sa bahay pa lang tinuturo na or meron na tayong peace education, mag-start sa mga magulang natin bago sa school. So, last question is, if you were a leader, or right now you are a leader, diba? You are part of SSG, right? So, what simple program would you start to promote culture, peace, and gender fairness? So for me, if I have a chance to promote
a simple program na nagpapromote ng peace, gender fairness, and Peace, culture. peace, culture, and gender fairness. Yun po is, siguro kung may chance ako magpili ng program, siguro po advocacy, or parang I will share my knowledge dun sa mga kapwa ko student. Especially ngayon na student pa lang ako, wala pa akong kakayahang magbigay ng mga big program kasi hindi pa ako ganun ka financially stable. So, ang magagawa ko pa lang is advocacy. Kumbaga sa peace, pwede kong i-share sa kanila kung ano yung napag-aralan ko about peace, kung ano yung alam ko about peace education. Sa culture naman, pwede ko rin i-share sa kanila kung ano yung meron sa culture namin na sa mga Maguindanaon. Kahit since at yung may mga alam din po ako na about sa ibang tribe ko. Kasi po, ang parents ko is, ang father ko Maranao, ang mother ko Iranon. So, parang halo-halo na rin yung alam ko sa ibang tribe. Sa gender fairness naman po, papasok yung gender fairness kapag may mga audience ako na women and men. So, parang matuturo ko sa kanila yung peace kahit na nakikinig lang sila sa akin. So by advocating the culture, peace, and gender fairness, nakakatulong yon para mag-suporta sa peace dito sa Bangsamoro. So thank you.